Let us trust God and obey His word. It's our everlasting duty as His people, so we can experience the security and protection God offers. Na ating gagawin sa Panginoon ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Kanyang mga salita. At itong mga bagay na ito ay ang ating walang hanggang tungkulin bilang Kanyang mga tao, upang maranasan natin ang sinasabing seguridad at proteksyon sa Kanyang mga kamay. At ang Kanyang mga pangako, ang gagawin lamang natin ay pagtiwala at sumunod. To trust and obey. Yan. Sa Kanyang pangako, sa Kanyang tipan, wala na tayong ibang magagawa kundi ang magtiwala at sumunod. Unless we trust Him and obey Him, hindi natin may enjoy, hindi natin mararanasan yung pangako ng Panginoon. Now, para sa ating panimula, mga kapatid, dahil binuksan ko ang Numbers chapter 23 verse 19 at narito, mga salita ng Panginoon, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi, or sabi dito, will not change, or His decisions will not change. No? Hindi siya magsisisi or magbabago. Ni anak ng tao na magsisisi, o sinabi niya dyan, hindi niya gagawin, o kanyang sinalita ay hindi niya isasagawa. Sa English, napakaganda na itong easy to read version. If He says He will do something, then He will do it. If He makes a promise, then He will do what He promised. Kung anong pinangako ng Panginoon, tutuparin niya, gagawin niya, mangyayari, magaganap. Hindi ka mabibitin, hindi ka mag-aalinlangan. At yun yung mensahe na pinag-uusapan natin dito pagka sinabing everlasting covenant. Hindi na pwedeng mabago yun. Yung sinabi niya, eternal life, walang hanggang buhay yun. Yung sinabi niya na, just call unto me and I will answer thee. Sasagutin ka ng Panginoon. Yung sinabi niya na, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear, for thou art with me. Sinasa akin ka. Promise yun. O hindi yun yung nagiting ka dahil nagkulang siya, o yung kagaya ng kinanta ni Gary Valenciano dahil nakatulog pa siya. It is impossible, no, sa Panginoon na lahat ng sinabi niya ay hindi niya matutupad. Hindi po. Tutuparin niya. Gagawin niya. Dahil pag siya ang nangako, merong kaganapan. Pag sinabi niya mangyayari. Actually, nandito tayo sa portion, sa verse na pinag-uusapan natin ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga ng Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. The word is kita'y sinakluluhan. Makikita natin dito yung part ng Panginoon, yung kanyang part na ikaw sinakluluhan ng Panginoon. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan sa kamay ng Panginoon. At anong tipan ng Panginoon sa atin? Sabi nga natin kanina, sasagot siya. Matatanggap natin yung mga naka-reserve sa atin, nakalaan sa atin. Hindi tayo binabaliwala ng Panginoon sa marami nating mga panalangin, bagamat yung mga sagot niyan, hindi instantly na-receive mo, hindi mo natatanggap doon sa panahon na inaasahan mo, marami kang request. Ang hinihintay lang naman ng Panginoon sa atin, o pinapaitulot niya sa atin, matuto tayo maghintay. Dahil nga sabi doon sa unang verse ng pinag-uusapan natin, in an acceptable time, sasagutin tayo ng Panginoon. Gagawa siya. Waiting on God's timing can be challenging, but it's a valuable and treasured lesson in trust and faith, in our trust, faith toward our Lord. So wait for the Lord. Tayo natin yung timing ng Panginoon. Because God's timing is perfect. Even when it doesn't align with ours. Yung gusto mo na
pamamaraan, panahon, oras, bagamat hindi yan umaakma sa naiisip mo. But trusting in His plan can bring peace and confidence. Basta magtiwala lang tayo. Yung depende natin sa ating Panginoon. Magbibigay ng kapayapaan sa atin. At ng confidence. Hindi sa time frame natin ng mga bagay na gaganap, kundi doon sa pagniloob ng Panginoon. Yun maganda dito. God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's always worth the wait. Ganda ka na, Sa part natin, patience, faith. Pero yung paghihintay, parang hinog lang yan na mangga, matamis. Pero kung mapilit ka, kainin mo yung maasim na mangga. Masarap pa rin naman, pero ngingiwi ka ng konti. O pagbubot pa, di talaga mapait talaga. But it's always worth the wait. So wait on the Lord. Maghintay ka lang. Sasagutin ng Panginoon ang kanyang pangako, gagawin ng Panginoon, tutuparin. Una mga kapatid, paano pinapahayag ng Panginoon ang kanyang walang hanggang tipan? Nakaraan, pinag-usapan natin ng Panginoon, pagka sinabi niya, sabi nga dito sa verse 8, makikita natin, sabi ng Panginoon. Ito yung pinag-usapan natin verse. Sa kalugod-lugod ng panahon ay sinagot kita. Napag-aralan natin yan yung last week na ang Diyos, sumasagot siya. Mararanasan natin, matatanggap natin yung pagtugod ng Panginoon sa panahon kailangan na. Pero pag-usapan natin ngayon yung patungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan. Paano yung pinapahayag ng Panginoon ang kanyang walang hanggang tipan? God secures the salvation of every believer. Tinitiyak o binibigyan katiyakan ng ating Diyos ang kaligtasan. Alam niyo ba, itong pinaka-importante sa ating pananampalataya, sa doktrina na ating inahawakan, na tinatanggap, tinatangkilik, yung assurance of salvation. Maraming mga religious group, ang tagal-tagal na ng mga taong miyembro noon, pero pag tinanong mo sa salitang kaligtasan, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hindi pa rin nila alam yun, hindi nila natitiyak yun. Pero dito, sinasabi naman ng Biblia yan, at pinapaunawa naman yan, actually, ng Espiritu Santo, binibigay dun sa mga tao ng pagpapaniguro ng Diyos sa kanyang salita na mayroong katiyakan ng kaligtasan. Hindi ka floating, hindi ka nangangamba, hindi ka magkakaroon ng takot dahil mapapa-impyerno ka kahit na ikaw ay matagal ng panahon na nagbibigay ng iyong buhay, naglilikod. Pero dito, sa sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, mayroong security, mayroong assurance, kasiguruhan ng kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Importante sa pagkakataong ito na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. And in the day of salvation, have I helped thee. Na dito mapag-uusapan natin kung paano ginawa ng Panginoon yung pagliligtas. Kung paano nangyari yung kaligtasan. At makikita natin kung paano nagbibigay ang Panginoon ng kasiguruhan para sa atin. What is salvation? Ano ba ang kaligtasan? Maraming mga tao hindi nila naiintindihan ang kaligtasan na ito under Christ's everlasting covenant. Kung paano nararanasan ang kaligtasan, kung paano natatamo ang kaligtasan. Sabi pa nga ng kanta ng isang banda, yung kaligtasan daw ay madaling makuha, di daw sila naniniwala. Totoo naman, di naman nakukuha yun eh. Ibinibigay ang kaligtasan. John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, no, natanggap, hindi tinanggap, hindi accept Him, no, mayroong difference dun sa salitang receive, tsaka accept. But the most important, mayroong laser yata si Brother Cho, thank you, na maintindihan natin dito is salvation ay ating natanggap sa ating Panginoon Kristo. Sabi dito, salvation is a sovereign work of God, emphasizing God's initiative and grace.
Yan. Ang kaligtasan ay isang soberanong trabaho o gawain. Kusang pagkilos ng Diyos na nagbibigay diin sa inisyatiba at biyaya ng Diyos. Initiative niya yun. Kusa ng Diyos yun na binigay. Hindi yun dahil ni-request mo lang o nung sino man. Hindi yun yung nagkataon lang dahil nagtiyaga ka, nagsipag ka. Hindi yun dahil meron kang nagawang sa magandang bagay kaya nagkaroon ka ng salvation. Hindi po. Salvation is a sovereign work of God. Passion niya yun. Decision niya yun. Soberano. Kapag sinabing soberano, walang nakikialam doon. Kaya meron tayong lugar sa Pilipinas, meron tinatawag na autonomy. Diba? Kaya ARMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kaya meron silang sariling pamamahala doon, hindi mo sila pwedeng pakialaman kasi nga, yun yung salitang soberano. Merong autonomy. Silang masusunod. At gano'n lalo na ang Diyos. Pag sinabi natin ang Diyos ay soberano, siya ang masusunod. Siya ang gagawa, kikilos, hindi dahil sa merong ambang partisipasyon ng isang persona o isang tao, kaya nagkaroon ng kaligtasan, hindi po. Number one, sabi dito sa ating pag-uusapan, patungkol sa salvation, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan na ito kung hindi ang Diyos ay magkakaroon ng pagkilos. So, the work of God. Salvation is the work of God, not works of men. Ano sabi ng Ephesians chapter 2, verse 9? Not of works, lest any man should boast. Hindi ng mga gawa upang sino man ay hindi magyabang, magmapuri. Nakasunod ako sa 10 utos, nakapagbigay ako, nagawa ko yung ganito magandang bagay, etc. Hindi po yung kaligtasan. It is the work of God. Ang ganda pa ng word dun God's initiative. Siya nag-initiate nun. Ikaw yung nandun ka lang sa isang lugar dahil nga, mamaya makikita natin, kasama dito sa text natin, dito na actually. Sa verse 1, ang estado kasi ng tao ay totally depraved. Totally maloktor. Sabi din, humans are inherently sinful, unable to save themselves. Kagaya ng verse na pinag-uusapan natin, it is impossible sa tao na maligtas siya without the work of God, unable to save themselves. Total depravity, ang mga tao ay likas na makasalanan, masama, baluktot, corrupt, para mailigtas niya ang kanyang sarili. It is impossible. Sa isang tao na mailigtas niya ang kanyang sarili mula sa kanyang pagiging lubhang makasalanan. Mula sa maling pagkaunawa patungkol sa kung ano talaga ang lala, bigat, hindi ng kasalanan, hindi nila naintindihan yung total depravity. Ang alam ng iba na sila ay mayroong kakayahan na magbigay ng pagkakataong maligtas ang kanilang sarili. Kapag nakapag-decide na sila, lumapit na sila sa Diyos, wala namang masama sa paglapit sa Panginoon. But in totality, sabi nga nung pinag-usapan natin, ang salvation ay work of God. Trabaho ng Diyos yan. Hindi yan mula sa puso ng tao, sa isip ng tao, nagpasya yung tao. Dahil ang totoo nga tayo, depraved, nahalungan ng kasalanan ating isip, puso, will, yung tinatawag natin faculty ng tao. Dahil tinuturing tayong patay, spiritually, sabi dyan, dahil sa ating kasalanan. At tanging sa tulong lamang ng Panginoon, mabubuhay, mababago, maiiba ang desisyon ng tao patungo sa kaayusan, alibang lamang sa kanyang kapangyarihan. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 2, Ephesians, at kayo binuhay niya ng kayong mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So yung pagtulong ng Panginoon sa kaligtasan, ito na po yun. Binuhay lang tayo. Na walang taong binuhay niya ang kanyang sarili. Kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, binuhay niya yung tao. Ibinigay ng Panginoon ang buhay sa tao para mabuhay siya. Pero hindi kayang isipin ng patay na kailangan niya mabuhay. So yun yung
Yun yung estado ng kasalanan. Ikaw ay nandun lang sa estado ng kawalang halaga, walang gumagalaw sa iyo, patay ka eh. Walang movement, walang isip na positibo kasi nga patay ka sa spiritual na bahagi ng iyong pagkatao. Ang tanging tulong lang ng Diyos, sabi diyan, kaya tayo ay nabuhay. Kayo'y binuhay niya. Sabi ito ni Pablo sa mga Kristiyano na nandun sa Epeso. Binuhay tayo ng Panginoon, sabi niya sa mga kapatid doon sa Epeso. At yun yung tulong ng Panginoon sa panahon ng kaligtasan. Buhayin tayo. At yun yung dapat nating ipanalangin, Panginoon, iligtas niyo po kami. At mangyayari yung kapag binuhay ka niya. Dahil kayo mga patay, dahil sa mga pagsalangsang, pagsuway, at mga kasalanan. There is a restoration of a relationship with God. There is an experience of new birth. This is truly God's work. Yung restoration, trabaho ng Diyos yan. Yung mula sa patay, daling ka para sa estado ng pagkabuhay, trabaho ng Diyos yan. Kapangyarihan lamang ng Diyos. Sa kapangyarihan niya lang tayo mabubuhay. At hindi sa kung kanino pa mang kapangyarihan. Sabi pa nga ng Ephesians chapter 2 verse 5, dito sa nabasa natin kanina chapter 2, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas, sabi ni Pablo. Yun yung ginawa ng Diyos na pagtulong. Ni-restore niya tayo from death to life. From nothing to something, di ba? From vain, become worth. O worthless, nagkaroon ng worth. Walang value, nagkaroon ng value. Dahil sa ginawa ng Panginoon na restoration mula sa isang void, sabi ng Genesis chapter 1 verse 2. Para tayong yung sanlibutan dati, void. Giba, walang ayos, walang forma, pero ginawa ng Panginoon ang tayo buhayin. Tayo ay bigyang halaga. Kaya kung meron ng pagpapanauli ng relasyon, ito yung ginawa ng Diyos. Hindi kaya ng tao sa kanyang sariling kaparaanan, pagpapasya, para buhayin ang kanyang sarili. O para muling makabalik sa Diyos. Kailangan tulungan tayo ng Diyos. Kahit yung mga nagsasabing Kristiyano na, kailangan tulungan ka ng Panginoon. Ganun yun. Hindi dahil matagal ka ng Kristiyano, ay mabubuhay ka na by your own. Hindi pa rin. Ang restoration, spiritually, mga Kristiyano, kailangan pa rin nila ng tulong, aid, help ng Panginoon. Para makabalik, ma-restore. Para maging better than you were before. Parang magkaroon tayo ng paglago, pag-angat kaysa nung dati. Ang total depravity ng isang tao ay magpapatunay na sa kaligtasan, mararanasan at matatanggap ng isang tao ay mula lamang sa tulong ng Diyos na mga bagay. Sinasabi lang ng doktrina ng total depravity na wala kahit katiting na iyayabang, ipagmamalaki, ipagmamapuri yung isang tao, mabait, matulungin. Hindi yun. Hindi yun yung dahilan para magkaroon ka ng restoration o papanumbalik na relasyon sa Diyos. Dahil ikaw ba nagsisimba, hindi yan. Wala lahat. Kahit maliit na bagay na mabuti, hindi yun ang dahilan. Tulong ng Panginoon ang dahilan. Wala kang naiambag para maging isa kang Kristiyano. Ulitin natin yung unang point natin. Salvation is the work of God. Kaya ikaw kapatid, anong faculty, anong bagay ng pagkatao mong hindi nabahiran ng kasalanan? Wala. Lahat yan nahaluan ng kasalanan. Yung isang baso malinis na patakan ng poison, patak lang yun. At lahat yun na-contaminate na. Kahit malinis pa yung baso ng tubig na yun, yung kasalanan na parang isang patak lang ng
poison na Kontan. kontaminado na yung buong baso ng tubig na malinis. Ganun din yung kasalanan pumasok sa atin. Hindi lang natin na papansin, nakikita, pero ang totoo, naiintindihan natin na mga sumasampalataya sa Panginoon, kagaya ng sinabi kanina sa Ephesians chapter 2 verse 1, the work of God is binuhay ka. Trabaho ng Diyos yun, buhayin ka. Hindi dahil nakipag-participate ka, ano ba yung Tagalog participate? Nakilaw ka sa Diyos at nagresulta ng kaligtasan, hindi ganon. Wala kang partisipasyon sa kaligtasan, trabaho ng Diyos yun. Pangalawa, sa kaligtasan, what is salvation under Christ's everlasting covenant? Unconditional election. Ayan. Sabi sa Tagalog niyan, or walang kondisyong pag-hirang. Kasi kahulugan ng unconditional election ay sovereign election, divine selection, or predestination. God chooses those for salvation based solely on His will. Pinili ng taong iligtas ang mga taong ito na maging Kristiyano base sa kanya lamang sariling pagpapasya. Kaya naliligtas tayo. Pinili ng Diyos ang mga tao para sa kaligtasan, batay lamang sa kanyang sariling kalooban. Itong gusto ko mangyari, na ito si Pablo, gawin kong apostol, isang kriminal, isang mamamatay tao ng mga Kristiyano, at ginawa niyang apostol Pablo. Ito mga mangingisda, si Pedro, Peter, James, and John, nangingisda lang sila. Di ba tinawag sila ng Panginoon para gawing mangingisda ng mga tao? At marami pa mga taong tinawag ng Panginoon base sa kanyang sariling kagustuhan at kalooban. Walang kondisyong pag-hirap. Unconditional election. Sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 5 kung paano niya binasin ng Panginoon yung pagpili niya. Sabi niya sa Ephesians 1:5 na tayo itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya. Ayan, may highlight dito. Sa ganang Kanya. Pasya niya yun. Ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ikaw may kalooban ka eh. Nagagawa mo ba yung kalooban mo? Siyempre. Diba? Gusto mo ng black. O sige, di mag-black ka. Sa mga damit, diba? Gusto mo ng kumain ng halo-halo. Yun yung kalooban mo. Pero lahat ng kalooban natin na yan, saklaw yan ng kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin mo doon sa aquarium, ang masusunod pa rin yung nasa labas ng aquarium. No, yung aking goldfish. Nananatiling marumi yung tubig niya doon. Talagang buwan na yon. Pero dahil kalooban ko kahapon, natanggalin yung mga lumot at lagyan ko siya ng panibago pang tubig, hanggang doon lang siya, lalangoy lang siya doon, paikot-ikot. Pero kapag ginusto ko, nalinisin yung aquarium na yon, hindi kaya nung isda na linisin yung aquarium. Hanggat hindi ko sinabihan si Kay na lagyan niya ng kapirasong tinapay, hindi makakakain ng tinapay yung isda na yun. Hanggang doon lang kalooban niya, maglangoy-langoy lang siya dun sa aquarium. At higit pa yung sa Diyos, syempre. No? Kahit ang sabihin mong kagustuhan kalooban mo, mayroong mas higit na will, kalooban ang mangyayari, ang masusunod. Kahit ipagpilitan ng sino mang taong salitang free will nila yan, sabi mo lang yun, mayroong kalooban talaga mas matindi, mas makapangyarihan. At ito na yun. Ang sinasabi ng verse 6, kalooban niya tayong inirang, pinili niya sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa ating pinagkaloob na masagana sa minamahal, sabi niya 7, na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo yun. Ang Panginoon Kristo. Na kapatawaran ang ating mga kasalanan na yun sa mga kayamanan ng kanyang biyaya according to His riches in the grace na meron sa kanya.
pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ang ganda na itong verse 9 eh. Ipinakilala, ipinaalam sa atin ang hiwaga, misteryo ng kanyang kalooban. Biro mo yung misteryo na gusto niya, ipinaalam sa iyo. Bakit ganon? Eh, gusto niya nga yun eh. Sa iba, hindi pinaalam. Halimbawa, ang Kristo na tagapagligtas, kilala mo ba siya? Eh, ba't hindi siya kilala ng mga Buddhist, ng mga Taoist, o ano ba mang religion na hindi tungkol sa Panginoon sa Kristo? Eh, sinabi dito, pinaalam niya, ninais niya sa atin, sabi nga ni Pablo sa mga kapatid sa Efeso, na yun ay isang hiwaga, misteryo. Kung hindi pinaalam sa iba, magpasalamat ka na lang, hindi dapat kainggitan o ipagmalaki, ipagmapuri. Dahil nga nagaganap ang pagliligtas ayon lang sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Ayon sa minagaling na ipinasya niya sa Kanya rin. Sino ba nagpasya? Para iligtas ka, para ipakilala ni Kristo ang Kanyang persona sa iyo. Ayon sa Kanya rin yan. Sabi ng International Standard Version, when He made known to us the secret of His will. Yan. The word hiwaga, sikreto yan. Pinaalam sa atin, this was according to His plan that He set forth in the Messiah. Yun ang gusto ng Panginoon. Ipakilala niya ang persona niya, sarili niya sa iyo. At hindi lahat nakakakilala kay Kristo. But the question is, kilala mo ba si Kristo? Baka hindi ka kasama dito sa secret na malaman, makilala si Kristo. Dalangin ka, Panginoon, magpakilala po kayo sa akin. Importante ito. Unconditional election can also be understood as sovereign election. Ibig sabihin, God chooses based on His sovereignty. No? Pagpapasa niya, solely, sarili. Pangalawa is divine selection. God's choice is based on His divine will, pagka-Diyos na kagustuhan, pagnanasa, kalooban. And the third one, ang ibig sabihin ng unconditional election is predestination. God has predetermined, inihanda niya na, ipinlano niya na, wala pang sanlibutan, ang yung kalalabasan, yung outcome, sa katutungo, sa kapupunta ang palad mo. Kung ikaw ay nakakakilala kay Kristo. Sa kabuuan, mga kapatid, ang pagpapasya ng kaligtasan ay mula sa puso ng Diyos. Kaya nga, unconditional election. Mula sa puso ng Diyos. Mula sa nasa ng kanyang isipan, mula sa isang hiwaga ng kanyang kalooban na pinapaalam naman sa atin. Alam niyo yung hiwaga na yon? Alam niyo yung hiwaga? It's Christ. Si Kristo lang yun. Amen. Jesus Christ is the mystery of godliness, ng pagka-Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao sa sanlibutan ay kinikilala si Kristo. Minsan, kahit kilala na si Kristo, itong mga mayayabang na atheist, sasabihin nila, walang Diyos. Kaya kahit alam naman nilang may Diyos, sasabihin nila, walang Diyos. Nag-aarap sila ng ebidensya, kahit meron man talaga, because of pride. But, blessing sa atin na makilala si Kristo. Kilala mo ba si Kristo? Pag hindi mo siya kilala, makiusap ka. If there is any reason of election to salvation, it all comes from and is due to a merciful God. Kung meron man dahilan ng paghirang, pagpili ng kaligtasan, yun ay mula at galing lamang lahat sa mahabaging Diyos. Take note, yung pagpili na yun, kanina pinag-usapan natin, galing lang yun sa awa. Naawa lang ang Diyos sa atin. Bakit? Mapaliktad ko sa unang verse, kayo'y binuhay niya na kayo mga patay pa. Nakakaawa yung patay. Yung nga lang mamamatay, nakakaawa na eh. Diba? Yung buhay pa. Pero naghihingalo, nakakaawa yun eh. Eh, how much more yung patay na? Wala nang magagawa yun. Ano pang pwedeng mangyari sa isang
tao o hayop na patay, may magagawa pa ba yan? Milagro na lang yung mga nabubuhay pa. Pero dun sa salitang kaligtasan, talagang totally dead tayo. At kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, mananatili kang patay. Kahit matagal ka nang nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kung hindi ka niya tutulungan, kung hindi ka makikiusap ng tulong, awa ng mahabaging Diyos, ng merciful God, you will remain dead because of sin. Sabi ng Romans chapter 9 verse 16, so then it does not depend on man's desire or effort or will, but on God's mercy. Naawa lang ng Diyos sa'yo. Kaya ka tinulungan. Kaya ito ka ngayon, Kristiyano ka. Kaya ikaw ay merong relasyon sa Kanya. Yan lang ang dahilan. Mahabaging Diyos. Bakit siya namili? Paano naman yung hindi napili? Wala na tayong magagawa doon kung ang Diyos ay namili ng ililigtas niya, magpasalamat ka. Bakit yung iba hindi niya pinili? Wala nang dahilan. Kung hindi kasalanan lang ang mga tao na yan, mapapahamak sila. Kabutihan ng Diyos yung paghirang para sa kaligtasan. Pero yung mapahamak yung mga tao na sa impyerno, ginusto nila yon. Hindi naman sila walang isip eh. Naisip nga nila yun eh. Wala nang humanap sa Diyos eh. Pinili ng mga tao kasalanan. Kalooban ng ating Diyos ang masusunod. Yung hindi napili, kagustuhan nilang gawin ng mga bagay na magpapahamak sa kanila. Sasabihin naman ng ibang mga religious group, unfair ang Diyos. Kailan ba naging unfair ang Diyos? May mababasa ba tayo sa Biblia na ang Diyos ay unfair, bias, hindi patas, kasi pinili niya yung iba? Wala tayong mababasa sa Biblia doon. God is good. God is just. Pero wala tayong mababasa, God is unfair. Matuwid ang Diyos eh. Balanse, banal, at perfect. Perfecto eh. Paano makakapili? Tapos merong bias o perfect. So walang mali sa ginawa ng Panginoong pagpapasya. Kaya nga, balik tayo, merciful. Yung kaligtasan na papaloob dahil naawa ang Diyos. Pero hindi natin, hindi lahat. Hindi lahat kinabagan. Kaya nga tawag doon sa kinabagan naman, mapalat. Ang palat mo. Kahit kailan, wala masusumpungan o nasumpungan sa Diyos na pagiging bias dahil ang totoo siya ay Diyos ng hustisya. Bakit kailangan pang mangaral tayo ng Ebanghelyo kung ang Diyos ay nakapili na ng ililigtas? Sa panig ng mga mangaral o nagbabahagi ng salita ng Diyos, ginawa ng Panginoon, nautusan tayo para magbahagi, para tayo mapagpala. Dahilan yun ng Panginoon para magkaroon tayo ng bahagi sa Panginoon. Yung meron kang reward. Yun ang paraan niya para magkaroon ka ng reward eh. Para magkaroon tayo ng bahagi sa Panginoon. Magkaroon siya ng kalwalatian sa part natin. At yun yung gagamitin ng Panginoon sa mga hindi sumampalataya para atulan sila. Dahil hindi sila sumampalataya. If there is a will that surpasses all and never fails, it is none other than the will of God. Kung meron pang pinakahigit na kalooban, wala nang iba kundi yung kalooban ng Diyos. When all else fails, God will not. Yung Diyos, hindi kailanman nag-fail, pumalya ang kanyang kalooban. When He decided to choose before the foundation of the world, walang failure doon. Eh, ba't nagkasala si Eva at si Adan? Kasama yun sa plan. Kaya nga mayroong redemption o pagtutubos. Hindi yun na sinundan lang yung kasalanan, tsaka lang nag-isip, nagplano ng pagtutubos, tsaka lang nagkaroon ng krus. Hindi. Lahat yun ay planchado na. Hanggang sa katapusan, yung judgment, kasama yun. Plano na yun ng Panginoon na mayroong judgment. Kasama na yung new heaven and new earth. Lahat yun. Bilang makapangyarihan, matalinong arkitekto,
Tinapos na yun ng Panginoon. Planuhin. May solution na siya doon. Hindi yung bago. Because God will not fail or Jesus never fail. Yan yung kasama ng pagtulong ng Panginoon sa ating kaligtasan. Unconditionally. Dahil pag pinag-usapan natin ang condition, hindi tayo makakapasa. Kaya ba natin makapasa sa standard ng Panginoon? 100 yun. Sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi natin kayang ipasa ang standard o pamantayan ng Diyos dahil yun ay 100%. Kaya tayo nakapasa dahil sa mercy ng Panginoon sa atin. Pasang awa tawag doon. Pasang awa. So lang tayo ay palakol. Pinasa lang tayo ng Panginoon. Kaya ikaw kaibigan, ano ang iyong kalooban na makahigit sa kalooban ng Diyos? Wala. Kahit ang pang gustuhin mo, mabuting bagay na ginusto mo, ninais mo, mabuti yan. Pero para maligtas ka, biyaya yun. Biyaya ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, what is salvation under Christ's everlasting covenant? Yung tinatawag na limited atonement. Christ's death is specifically intended for the elect only. Yung kamatayan ng Panginoon Kristo, ito ay itinalaga ng Panginoon, inilaan ng Panginoon, partikular sa mga hinirang. No, namatay ang Panginoon Kristo sa eksaktong mga taong kanyang babayaran. He died for the sin of His people sa kanyang mga tao. Kaya bang bayaran ng banal na dugo ng Panginoon lahat ng mga tao? Kaya. Makapangyarihan yan eh. Walang mahirap para sa Panginoon. Pero yung totoo, hindi lahat isinama ng Panginoon para bayaran. Nagkaroon talaga ng distinction. Pero mga taong espesyal talaga sa Kanya. At meron yung pinabayaan niya dahil sa kanilang pagpapakasala sa kanilang sarili. Nilimitahan lamang ng Panginoon sa natatanging bilang ang mga tinubos. Pagbalik na naman yung question, napaka-unfair naman talaga nun. Bahala mag-isip ng pagiging unfair, but God is not unfair. God is merciful. Ulitin natin yan, mahabagin, maawain ang Diyos. Ipagpapasalamat ng mga tao ang limitado pagtubos, pagbabayad sala sa mga nakakaunawa nito. Pinili ng tao ang sarili nilang kapahamakan, ang sarili nilang pagpapakasama. Hindi nila hinahanap ang Diyos. At ang Diyos na naririnig nila maraming beses, tinalikuran pa rin nila. Actually, kahit ang Panginoong Kristo na siya na mismo nangangaral. Sino ang nagpapako sa Kanya? Yung nakapakinig ng Kanyang mga pangangaral. Narinig na nila mismo sa kanilang mga tainga. Nakita na nila mismo ang Panginoon. Still, pinako pa rin siya sa krus ng mga tao na iyon. Dahil ano sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala. Kahit isa. Paano tayo makakapasa kung wala palang matuwid? Yun. Nahabang ang Diyos. May mahanap ba sa Diyos? Wala. Sabi ng 11, gaya ng nasusulat, walang nakatatalastas. Walang umahanap sa Diyos. Hinahanap mo ba ang Diyos? Hindi naman siya nawawala eh. Tayo ang nawawala. Tayo ang hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsibihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Kahit si Abraham, kahit si Moses, hindi lahat yung papasa. Dahil espesyal, makapasa ka dun sa pamantayan ng Panginoon dahil siya ang nagpapasa. Ipinapasa lang tayo ng Panginoon. Kung ang kanyang kamatayan ay nilaan sa lahat, wala nang mapapahamak, di okay sana. Pero ano yung nakikita natin, nakasalanan ng sanlibutan, totoo naman, napakalayo.
para sabihin maliligtas ang lahat dahil namatay ang Panginoon Kristo para sa lahat. Para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya tabi ko ba sumasampalataya kay Kristo? Dapat sumampalataya ka. Alam nyo, nakakalungkot man pero totoo to. Sinasabi ng Mateo 7:22. Many will be deceived by their feelings. Akala nila sila ay malapit na sa Panginoon. Yung mga laging nagsisimba linggo-linggo, nandun sa mga fellowships. Pero pag walang truth dyan, impyerno ka pa rin. Yung truth ay binibigay ng Panginoon. Sabi ng Mateo 7:22, marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Ayan, pangalan talaga ng Panginoon yan. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. May kapangyarihan pa yan sila. Kaya nilang palayasin mga demonyo na ito. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Talagang nakakamangha pag nakita mo yung bulag, nakakita, pilay, nakalakad, patay, nabuhay, o palakpakan yung mga tao. Pero ganun ba ang paraan ng Panginoon para maintindihan ang Ebanghelyo? Wala tayong mababasa. Sa panahon natin ngayon, inuutusan tayo ng Panginoon, bumuhay tayo ng patay. Hindi po. Inuutusan ba tayo magpalayas ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon? Ang iutos sa atin, ipangaral ang mabuting balita. Pero itong mga taong ito, ginamit ang pangalan ng Panginoon para makikahit ng maraming tao. Yung tinatawag na healing crusade. Mga nagpapagaling, pumunta kayo at pagagalingin kayo. At maraming nagpuntahan. Pero, mapapamak sila dahil ang kanilang pinunta doon ay physical, para gumaling, para magkaroon ng kalusugan na maayos. Sabi ng 23, at kung magkagayon papaya ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Kilala nilang pangalan ng Panginoon, pero nung lumapit na sila sa Panginoon, tinamoy sila ng Panginoon. I never knew you, ye workers of iniquity, sabi dyan. Kayo mga manggagawa ng katampalasanan, ng mga kasamaan. Ikaw ba kilala mo ba ang Panginoon? At dapat makilala mo siya. Dahil pagdating ng panahon, wala ka palang relasyon sa Kanya, mapapahiya ka. Ngayon pa lang, kilalanin mo na si Kristo. At dahil hindi lahat ng gumagamit ng Kanyang pangalan ay sa Diyos. Hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Diyos ay sa Diyos. Yan ang tatandaan natin. Marami nag-aakalang sa Diyos na sila, pero pagdating ng panahon, hindi pa pala. Kaya ikaw kapatid, hanapin mo ang katotohanan, makiusap ka ng karunungan, ng kapatawaran ng iyong kasalanan, doon magsisimula ang tamang relasyon sa Panginoon. What is salvation under Christ's everlasting covenant? Irresistible grace, mga kapatid. Ito yung pang-apat. Hindi ko na naisulat yung number 4. Irresistible grace. God's offer of salvation is effectual, drawing the elect to faith. Yan. Itong mga taong ito na hinirang ng Panginoon ay bibigyan sila ng irresistible, hindi mapaglalabanang biyaya. O hindi matatanggihang biyaya. Para sa iyo yung biyaya na yan, darating yan sa iyo. Palad ni Pablo, yun yung nangyari sa kanya. Amen. Bagamat ang puso niya ay kumitil ng buhay ng mga Kristiyano, gumawa ng masama sa mga Kristiyano, pero merong grasyang inilaan sa kanya, hindi niya natanggihan si Kristo. Kundi ano kanyang binanggit? Panginoon, sino ka? Kinilala niya na yung Panginoon. At huwag na mangyari sa atin yung mga ganong sitwasyon na pabayaan ng Panginoon ng ating pagkakulat. Pero ito ang katotohanan sa kaligtasan. Tatanggap ka ng biyaya para sa iyo. Ang tawag din dyan ay efficacious grace o mabisang biyaya, invincible grace, hindi magagabing biyaya, effectual calling o epektibong pagtawag sa iyo ng Panginoon sa panahon na kailangan ka na niyang tawagin ang palad mo. Pangapat na tawag dyan ay divine persuasion o
banal na pag-iikayat. Hikayatin ka sa tulong ng Espiritu Santo, hindi mo kayang tanggihan yan. Ganyan kapag makapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay binigay niya ng biyaya ang palad mo. It refers to the idea that when God decides to save someone, His grace is so powerful that it inevitably or unavoidably leads the person to salvation. Yan ang kaligtasan. Ibinigay sa iyo, mangyayari sa iyo. So anong sasabihin mo lang? Salamat po, Panginoon. In other words, if God has chosen someone for salvation, they will be drawn to faith in Christ and will not be able to resist God's will. Hindi yung tao yung lumapit sa Panginoon para maligtas siya. Lalapit sa iyo ang Panginoon. Kagaya ng kay Pablo. Lumapit ang Panginoon sa kanya. Siyempre, patay yan eh. Spiritually dead tayo eh. At ang gagawin ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, ay buhayin tayo. That is efficacious grace. Irresistible or overpowering grace ng Panginoon sa atin. Panglima, patungkol sa kaligtasan, what is salvation under Christ's everlasting covenant? Meron tayong tinatawag na perseverance of the saints o pagtatyaga ng mga banal. Alam niyo yung mga totoong Kristiyano na hanggang dulo, magpapatuloy yan. Hindi yan papalya. Kahit may sakit yan, magpapatuloy yan. Kahit nangihina, kahit may bagyo, may lindol, tuloy-tuloy pa rin yan. Yan yung totoong mananampalataya. Kahit may baha, hindi siya maantala ng kanyang pananampalataya. Kahit anong balakid, gagawin niyang sambahin, purihin ang Diyos. Alam niyo, mga Muslim, ganun ang ginagawa nila eh. Noong ako'y nag-aaral sa Mindanao, sa Davao, sumasakay kami ng barko. At doon sa barko, may time na dadaan ako, hindi ka makakadaan. Dahil oras ng dasal ng Muslim, nalatag nila yung maliit nilang carpet kung saan sila abutan, nilatag niya doon sa daanan at doon siya tumuwad. Sabi ng teacher ko din sa Saudi, sabi niya, yung mga extreme, kahit sa kalsada, kung oras na kanilang pagdadasal, dala-dala nila yung maliit nilang carpet, inalatag nila kahit sa gitna daw ng kalsada, sila tutuwad na doon sa kanilang Diyos. Ganon yung kanilang paniniwala. Walang aadlang dapat. Dapat sa mga mananampalataya, ganon din. Na hindi ko sinasabi maglatag kayo ng carpet. Sinasabi lang natin, walang aadlang. Walang hadlang. Kung ikaw ay sa Panginoon, sumasampalataya, bibigyan ka ng Panginoon ng pagtitiyaga. Ang tunay na iniligtas ay magtitiyaga o makapagtitiis ng kanyang pananampalataya at mabubuting gawa hanggang sa katapusan. No, hindi ka Kristiyano noong 2024 lang, 2023, 22, pero 2025, ayun, nawala na, hindi na nagpatuloy, hindi po. Perseverance, hanggang sa dulo yan, makakatiis ka, magpapatuloy ka, dadaan yung bagyo, dadaan yung mga pagsubok, maraming mga bagay na pwedeng magpahinto na sa iyo, pero kung tunay si Kristo na sa iyo, meron kang perseverance. Alam niyo yung key aspects o pangunahing aspeto ng aral na ito, meron kang security bilang mananampalataya. True believers are kept by God's power and will not fall away completely from their salvation. Hindi ka mawawala dahil ikaw ang humahawak sa kaligtasan. Hindi. Ang humahawak sa ating kaligtasan ay ang Panginoon Kristo, kaya makakapagpatuloy ka. Yun ang totoo. Pero yung sa kanilang sarili lang na pagpapasya at kaalaman, kalakasan, pwedeng mawala sila. Pero yung sumasampalataya kay Kristo, tunay, mangyayari na hanggang sa dulo, magpapatuloy sila. Dahil sa security na ibibigay ng Panginoon, they will not fall away. Tatayo ka pa rin hanggang sa dulo. Dahil tutulungan ka ng Panginoon. Yun ang pinaka-point natin dito sa pag-aaral nito eh.
sa pangailangan, panahon ng pangailangan, tutulungan ka ng Panginoon. Pangalawa, endurance of faith. Those who are genuinely saved will demonstrate their salvation through a life of enduring faith and obedience, though this does not mean they will be sinless. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala, pero yung pagpapatuloy ng ating pananampalataya ay walang hanggang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, yun ay sa pamamagitan na binigay sa atin ng kaligtasan. And the last one is the assurance for believers. Believers can have assurance of their salvation knowing that God's grace is sufficient to sustain them until the end. Hanggang sa dulo na meron tayo pagkaunawa na sapat ang suporta ng Panginoon sa atin. Sapat ang suporta na ibibigay ng Panginoon sa bawat sumasampalataya sa Kanya. At ang pananampalatayang ito, this doctrine is based on various biblical passages. Ang totoo, meron itong ebidensya. John chapter 10, 27, 28, where Jesus says, His sheep will hear His voice, will follow Him, and shall never perish. Bakit? Magaling mag-ingat yung mga sheep na kanilang sarili? No. Promise niya yun. Hindi kayang protektahan ng mga tupang kanilang mga sarili, pero ang pangako ng Panginoon, makikinig ang aking mga tupa sa aking tinig. Ikaw, kaninong tinig ang pinakikinggan mo? Sa Panginoon ba yan? Sa Panginoon, tupa ka ng Diyos. Philippians 1:6 sabi dito, which speaks of God completing the work of salvation. Hindi tayo kumukumpleto ng ating kaligtasan, ng trabaho ng kaligtasan, daan ng kaligtasan. It is God's work to complete the work of salvation until the day of Christ. Hanggang dumating ang Panginoon sa Kristo, sasalubungin talaga tayo ng Panginoon. Yun ang blessing doon. And the last verse dito sa 1 Peter 1:5, which mentions believers being kept by God's power through faith. Believers being kept. Kaya ba natin pakaingatan ang ating mga sarili? Mga kapatid, hindi po talaga. Diyos lang nakakagawa nun sa atin. Mga talatang nabanggit na binibigay, konkretong kapahayagan ng walang hanggang tipan ng Panginoon sa atin. O hindi siya nag-promise lang noong mga unang panahon. It is an ending promise of God, the Lord Jesus Christ, to every believer. Maliwanag na nilubos ng Diyos sa mabubuting bagay na tatawin ng kanyang mga sininta base sa kanyang pag-iingat, base sa kanyang pagmamalasakit, pagliligtas, tulong, habag, awa, base lahat yun sa kanya. Hindi base sa atin katapatan. Kasi kung gagawin lang ng Panginoon, yung blessing base sa atin, katapatan, base sa ating posisyon, base sa ating mga trabaho, eh, kailan tayo nagkaroon ng perfection? Kailan tayo makakapasa? Sige nga, kung ibabase ng Panginoon lahat ng gagawin lang natin, eh doon lang siya magsusupply. Doon lang siya magpoprotekta. Kasi nakasimba ka ngayong linggo, oh, meron kang blessing ulit ngayon. Eh paano kung hindi ka na nakasimba? Kasi nakapag-pray ka kagabi, so meron ka blessing kasi kagabi nag-pray. Eh paano kung hindi ka nakapag-pray nung gabi na yun? No, ang dami nating mga kakulangan, pero naniniwala tayo dun sa salitang pinupuno ng Diyos yung kakulangan. Hindi natin kayang i-perfect yun eh. Yung utos na huwag mong kalimutan ng yung Biblia, sige nga, kung dun lang babase ang Diyos para pagpalain tayo, eh baka isang linggo mahigit na hindi ka pa nakakapagbasa ng Biblia, baka mahigit lang. Ang hirap nun. Kaya more than doon sa ginagawa natin, yung gagawin ng Panginoon na salitang protection, mercy, pag-iingat, hindi niya tinatapatan yung trabaho lang natin. Pero hindi ko sinasabing huwag tayong gumawa, huwag tayong mag-desire ng kalaguang spiritual, huwag tayong, hindi. Tutuloy natin, gagawin natin, pero sinasabi lang dito ng Panginoon, kinumpleto ng Diyos yung ating pangangailangang spiritual. At hinihigitan yung ginagawa natin na pagpapala. Hindi ganda niyo. Sige nga, ilang oras lang tayo sasamba ngayon eh.
Enough na ba ito para ma-receive natin yung blessing this week na to? Ang hirap naman, di ba? 2 hours tapos equals 7 days na blessing. Hindi. Talagang sobra-sobra ang ginagawa ng Panginoon. Dahil nga sabi nga dito, ang ganda. Believers being kept by God's power. If there is any glorious experience while we live here on earth, it is how the Lord never tires or continuously saving us in our spiritual struggles. Meron mang maluwalhating karanasan habang tayo nandito sa sanlibutan, nabubuhay, kung paano hindi nagsasawa ang Diyos, hindi siya napapagod, hindi siya umihinto, tumitigil, para tayo paulit-ulit na isalba. Samantalang tayo nakikibakas spiritually. Sinasalba lang tayo ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Pagka nagkakasala tayo, dapat patay na tayo. Tama ba? Pagka ikaw nagkukulang sa Panginoon, dapat tapos na eh. Pero sinasalba ka paulit-ulit. Dahil nga ang promise niya is perseverance of the saints. By His support. Kasi kung hayaan niya lang sa atin yung faith na yun, tayo lang mag-aawak nun, parang babasaging base yun. Posibleng nabasag na yun noon pa. Pero He kept us. Iingatan niya tayo. Yun ang blessing to, mga kapatid. Yun ang ating karanasan sa kamay ng Panginoon. Binibigyan diin ng balangkas na ito ang kanyang soberanya at biyaya ng Diyos sa kaligtasan na nagbibigay halaga, importansya sa pananampalataya bilang regalo ng Diyos sa halip na desisyon natin. No, para maingatan tayo sa ating pananampalataya, ang tawag niya regalo ng Diyos. Imbis na desisyon mo na pakaingatan yung sarili mo, na pakaingatan yung spiritual mo, hindi niya iniwan sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Yung Spirit, yung the Comforter, I will give you the Comforter. At ano sabi diyan? Makakasama niyo siya. Di ba? Eh paano kung tayo lang, walang Comforter, walang Espiritu Santo, wala na, durog-durog na tayo, totoo niya. Adik na tayo siguro lahat, no? O kaya mga puno na tayo ng bisyo, kasi wala na Espiritu Santo eh. Hindi po. Kaya nga totoo yung aral na kanina, yung doktrina ng perseverance of the saints. Makaka-endure ka, makakatagal ka, mararanasan mo yung hanggang dulo dahil hindi nawawala yung Espiritu Santo. And that is the aid of the Lord Jesus Christ according sa salvation na pinag-uusapan natin. Wala sa bagay ba dapat tayo maligtas? Kasama sa kaligtasan ng pagiging ligtas mula sa temporal, walang hanggang kahinatnan ng kasalanan. Kung kaya ba natin yon? Andiyan ang kasalanan, ang bayad niyang kamatayan? Hindi. Liligtas ka rin ng Panginoon kahit sa pisikal, hanggang sa walang hanggan na kahinatnan ng kasalanan. Pangalawang, pagiging ligtas mula sa galit ng Diyos. Yun ang kaligtasan eh. Dahil pagka hindi ka maliligtas, tatamoy mo yung galit ng Diyos. Kahit magtago ka sa malalim na bunkers, kuweba, walang makakatago sa Panginoon. Kaligtasan mula sa pagkaliping sa kasalanan at mga epekto nito sa kasalukuyang buhay. That is salvation na galing sa Panginoon. Kaya ba natin gawin yan? Hindi. Without God's interference, involvement to help us, we will remain cursed and miserable people. Kapag hindi nakialam ang Panginoon sa atin, itong totoo mga kapatid, namnamin natin ito, pinaka-last point natin mga kapatid. Ito yung message na dapat natin namnamin. Kapag ang Diyos hindi nakialam sa buhay natin, kapag pinabayaan niya tayo,
without His interference, involvement, hindi siya makikialam sa atin. Pababayaan niya lang tayo. Mananatili tayong sinumpa, cursed. Mananatili tayong miserable. Kaya nga nakikialam siya. Kaya kita mo, andito yung Espiritu Santo binigay sa atin. Imposible naman na yung Espiritu Santo ay nahigitan mo sa gusto mo mangyari. Hindi Diyos, kaya ang tawag yan ay Diyos Espiritu Santo. Imposible naman na na-over power ng will mo, yung will ng Holy Spirit. It is impossible. Oo, yung flesh natin is weak. Pero hindi weak yung spirit. Diba? May time na nangihina tayo. Pero may magdadrive sa atin, papunta dun sa holiness, papunta dun sa direksyon na gusto ng Panginoon sa atin. That is the aid of the Holy Spirit. Christ is not risen. We are of all people most miserable. Then, ang tulong ng Panginoon sa atin, binuhay niya yung kanyang sarili. At lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin. Sana naging blessing sa atin ang aral na ito. When we talk about salvation, na tinulungan tayo ng Panginoon, nakialam ang Panginoon sa atin, hinulma ang ating mga puso, ang ating mga isipan, according to His will. Tayo po'y manalangin. Muli nakita mga pangyarihan Diyos sa lahat, tinataas pinupuri ka namin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Magpala po kayo. Sa tulong ng Espiritu